Okay, dito maglangan. Dito sa John chapter 4, verse 46 and 47. Okay na, Ana? John 4, 46 and 47. Basahan na to. Doon na to sa pagbasa, 46 and 47. Ready, go. So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. Verse 7, when he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. Let us pray. Amahan nga langit nun, daghang salamat Lord sa gabion. Salamat sa protection nga gihatag kanamo. Na kami, Lord God, naabot diri sa simbahan. O una sa tanan, Lord, pasaylo agid kami sa among mga sala nga mong nabuhat da kanimo. Please cleanse us, Lord God, by the precious blood of Christ, God, para mahimo kaming angayan karong gabiuna, Lord God, nga makapaminaw sa imong pulong. Ug salamat kaayo, Lord, sa opportunity nga ako makawali karong gabiuna. I pray, Ginoo, nga ikaw maka-work sa matag usa nga kasing-kasing, Ginoo. Usab diri kanako nga mawali gid imong pulong. Dili ako ang pulong nga mawali karong gabiuna, Ginoo. Amo gyampo, Lord, nga giyahan kami nimo pinagi sa balang espiritu nga sayano, Lord, nga mawali mong pulong o masabtan sayano imong mga pulong karon. Ug himaya mo madawatan karon, Lord, amo gid ibalik da kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga mabugtong manluwas. Amen. Okay, diri giingon diri naay usa ka tawo, and then usa ka tawo nga noble nga usa ka tawo. And then, giingon diri nga naa siya'y servant. Come down and heal his son. Naa siya'y anak. Nga at the point of death na gid siya. Maingon na to nga, wala na ilain gyud nga solusyon ani. Kay kamatyuno naman, adto na gyud ni Jesus Christ na gyud. Because nakadungog pud siya, nga naa si Jesus Christ, nga mo come down. Nga iyang gihangyo gyud, nga mo come down gyud and to heal his son. So nindot kayo nga ko nga makutlo na to nga mensahe diri ba nga gihangyo gud niya si Christ nga mo came down. Pero kung atong unaw-naon pod nga si Christ is naa na gid siya, ang Ginoo naa na gid plano nga mo come down aning kalibutan na para sa pagluwas. Dili lang kay sayang anak nga maayo physically but maayo pod spiritually nga kitang tanan. So verse 48. Then said Jesus unto him, except ye see signs and wonders, ye will not believe. So nagtinguha sila nga makakita pa sila og milagro para mutuo sila ni Kristo. So akong title aning mensahe na to karon is Calm Down. Sa dihang nihangyo ang usa ka nobleman nga mahil ang iyang son, iyang gihangyo si Jesus Christ to came down. So Jesus said this statement because wala na other option. Nga niingon siya, except you see signs and wonders, you will not believe. Because wala na laing option. Wala na lain nga imong pagatawgon nga para mahil ang imong son, mao na ako ang imong last resort na lang nimo. Or basin, tungod sa dako na nagasto aning nobleman sa iyang anak, gipaalbularyo na siguro, gipatutuan na siguro, or unsay gipanggamit nila nga atong panahon na unya makuha na to nga wa man gyud nahil ang akong anak. Unya sa karon nga time nga padung na si Jesus Christ diri, kuha na pagyud at the point of death na pagyud ang iyang anak. So makaingon ta timing kayo, day kababuton gito sa Ginoo. Nga sa dihang moadto na gid si Jesus Christ nga nimbalik gid siya sa Galilee, sa Cana, naay gid usa ka tawo nga dato kayo nga pwede niya tawgon ang pinaka master nga doktor atong panahon na. Pero unsay nahitabo, wala na ayo ang iyang anak, kundi iyang gihangyo si Jesus Christ nga mo came down gid in town. Nya wala siya line option, so i-try nako akong hangyoon si Jesus Christ nga mo came down og i-heal ang akong son nga kamatyunon.
So giingnan siya ni Christ because wala na kay laing option, ako na imong tawag. Pamalaay na lang ni. So verse 49. So buhaton ginatong tanan no kung between kamatayo na gyud. So verse 49, the nobleman said unto him, Sir, gibalik niya hangyo, come down, ere my child die. Sir, please ko be, come down in town, adto sa akong anak, kay tungod kamatyuno na gyud to siya, mamatay na gyud to siya, kay gibuhat na nako ang tanan, wa gyud to siya naayo. Mao na hangyoon ti ka sir, nga came down in town. So between life and death, of all aspects in life, Jesus must be always our answer. Sa kinabuhi, sa kaharuhay, sa kalisod, dapat ang atong tawgon gyud unta permi si Kristo. Sa dihang malipayon ta, wala na inyong Ginoo nun, di ta makapasalamat sa Ginoo. Sa dihang nagkalisod sa Lord, Sir, gisir pa nato ang Ginoo. So, Lord, salamat kaayo. Nga naa ako'y panghitabo ng inani nga daw lisod ni siya pero makita na ko ang imong kamot. Lord, salamat kaayo kay kani naay haruhay sa akong kinabuhi. Nga mo nikaingon gani si David, oh Lord, tagai kog kalisod nga dili ka pasanginlan sa mga tao sa akong palibot. Ug tagai pug kahayahay pod nga di ka malimtan. Nga kanang igo-igo lang ba? Kanang di ko kalimot nimo ug di ka pasanginlan sa mga tao. Kay kabaw man ang Ginoo sa atong capacity na to. Ay sa tagaan ti kaani nga dako kay nga ko andong pero moabot kani nga point ani is malimtan man ko nimo. Nya tagaan pod ti kalisod nga di mo pod ti tagaan kalisod nga di nimo kaya. Pasalamat gid ta nga kaila gid ang Ginoo diri nato nga kaila gid siya sa atong sukod ba. Bisan wa pay tip measure. Kabaw siya unsay sukod sa imong pants. Sukod sa imong polo. Kaila ang Ginoo. Kabalo even the strands of your hair. Kaila kabalo ang Ginoo pila nakabuok. So dapat dili ta mahadlok but only unta mo believe ta da sa Ginoo. Nga i-try gid ta sa Ginoo ba sa atong unsa ta katas-on sa atong binat. Ay kabalaka lagi dili ka maputol. Inana lang piit na kayo. Kailang kabalo ang Ginoo pod sa atong elasticity na to. Asa ta kutob? 1 inch ra ka kutob dong. Diri sa ka kutob. Puna na to gamay 1 inch and 1/8. Sunod na pod 1 inch and 1/2 na pod. So kabalo ang Ginoo sa atong elasticity. So be not afraid, only believe. So the nobleman ninghangyo gid siya nga, Sir, come down kay mamatay na gyud ang akong anak. Verse 50, Jesus said unto him, Go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. So Christ is an example gyud nato nga ning go down siya diri sa kalibutan. Ngano man tungod sa iyang dakong gugma diri nato. Pasalamat ta tungod sa iyang gugma diri nato nga giingnan ta niya dapat mugo unta ta nga dili lang kay atong pamilya kundi adto pud sa ubang tawo nga makaingon ta ba nga mahil pud sila spiritually. So, ni-believe, I hope ni-believe pud ta. So ni-believe man ang nobleman. So unsay nahitabo? So because of love, ning go down si Christ. So dapat ang atong kaugalingon ato pud i-humble down unta. Lord, kailangan gyud lagi kuyog gyud ta. Dapat mo go down gyud ka. Uban ako. Pero giingnan siya sa Ginoo, ikaw lang dito ka. Because tuhui lang gyud ang akong giingon nimo. So ning believe siya, I hope nga kita ning believe pud ta. Kung ato i-humble down lang gyud atong kaugalingon, dili ta magsalig sa atong kaugalingon kay kung nisuki gyud to siya gayo. Kailangan gyud Lord, mukuyog jud ganako. Pero iya mag-humble down yang kaugalingon. Kay si Christ ni humble down mon pod. So naliwat ta, naliwat siya kang Kristo. So yang giingon pa ni sa Ginoo kung kinsa to magpaubos sa iyang kaugalingon,
iyang ipataas. Nindot kay gyud ang Ginoo, no? Verse 51. And as he was now going down, gihumble down niya ang kaugalingon, his servant meet him and told him, saying, thy son liveth. Nindota, no? Because sa word nga giingon ni Christ, go thy way. Thy son liveth. So ning go down siya, gihumble down niya ang kaugalingon, og wala pa siya naabot sa ilang balay. Gisugat na siya sa iyang servant nga ang iyang anak buhi. So humble down ourselves, others will also humble down themselves. Kay kung atong pakayuhan sila, mukayo pud sila. Pero kung ato a soft answer will heap coals. Dili siya maka paulbo og kaspa. So mahitabo ni, humble down ang uban and you will lead them wala lain to Christ. Ato i-humble down atong kaugalingon, ato ipakita nga kita servant ta, kita anak ta sa Ginoo. Makaingon pud sila, ako pud i-humble down akong kaugalingon. Kay kini tawhana giaway ko ni kapila na pero grabe, humble down man gyapon. Wa may gyapon imik lang gyapon. Mananggad ra man gyapon. So pareha sa publican ug sa Pharisee. Ang Pharisee nagpahitaa sa iyang kaugalingon, Lord, ako twice ko mag-fast every week. Mo give kog tithes, pero kaning publican nawa di magay ka yahat sa langit mangani, magsigi hinugduko og sigig. Sumbag sa iyang dughan, pero niingon ang Ginoo ang nadungog nga pagampo, ang napasaylo kayang publican, kayang gihumble down ang iyang kaugalingon. 52. So ang nobleman gihumble down niya ang kaugalingon because ni came down si Christ, iya nakita ang example ni Christ, iya pod gihumble down niyang kaugalingon sa unsay nahitabo. Sa 52, nabuhi iyang anak. Then inquired he of them the hour when he began to amend. So kanus-ab gid unsa gid ni orasa di ay nga naayo gid siya. And they said unto him, yesterday at the 7th hour the fever left him. Then sa 53, so the father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, thy son liveth, and himself believed, and his whole house. Katong nga time nga niingon si Christ, go thy way, for thy son liveth. Katong orasa, diha mismo. Naayo good ang iyang anak. So wala pa naabot ang iyang papa, nagduwa-duwa na to yang, gipaningot na to yang anak. Nagpabadlong na to yang anak. So makuha na to diri, if thou believe. Kung atong himuon si Christ gyud, nga example diri nato nga gihumble down ni Christ ang iyang kaugalingon, ug atong i-humble down ang atong kaugalingon, nga dili ta musuki sa kawabuton sa Ginoo, na may tabo na makabenepisyo gyud. Mo-humble down ta sa atong kaugalingon, mo-humble down pod ang uban, ug mo-believe pod sila diha kang Christ. Verse 54, this is again the second miracle that Jesus did when he was come out of Judea into Galilee. Because naay tao nga ni-believe niya, nakabuhat siya milagro balik. Kung kita, mo-believe lang gid ta ni Christ, mo-humble down lang gid ta diha sa Ginoo, every day will be a miracle for you and others. So naay gid tao nga mapanalanginan gyud, di lang kay kita, kundi atong mga kabanay ug mga tao nga nakakita nato nga ning kiglakaw ta diha sa Ginoo. So malid nato diha sila, malid nato sila diha kang Christ. If thou humble thyself, ug mo believe ta diha kang Kristo. I hope na mo nakatunan. Let us pray. Amahan nga langit nun, daghang salamat Lord sa kagabion. Salamat sa opportunity nga nakawali sa imong pulong Lord. I pray nga dili mahimong kawang gyud ang imong pulong. Salamat Lord sa pagiya. Salamat Lord sa mga pulong nga imong gipang paggamit diri kanako Ginoo. We pray Lord nga walay laing mahimaya gid sa among kinabuhi kundi ikaw ra gid Ginoo. Tabangi kami nga among i-humble down among kaugalingon
ug mobilib kami diha kanimo Lord. Ug salamat kaayo sa kinabuhi sa nobleman nga even though nga lisod ang iyang kinabuhi but ikaw gyud Ginoo na ay kahimuan gyud sa iyang kinabuhi nga nahitabo to tungod kay para mapakita nga ikaw ang Dios nga naay gahom sa masakiton Lord. Ug salamat kaayo sa paghil pod kanamo Lord sa among spiritual nga ikaw nakahatag sa imong kinabuhi aron kami makaangkon og kaluwasan Ginoo. O Ginoo, among gihampo Lord nga matag-usa diri kanamo nga among damo ng kasing-kasing sa pagpaminaw na pod sa imong pulong nga ikaw maka-empower po ni Pastor Lord God. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amen.